So, mga sangkay, ang lala na po ng nangyayari ngayon sa ating bansa. Eto, mga sangkay, pag-usapan po natin itong tumitinding sitwasyon sa Pilipinas. Kanina, dumaan nga po ako mga sangkay sa kalsada. At habang nagdadrive ko, nakita ko po yung mga gasoline station. Napailing na lang po ako sa taas. At ngayon may balita tayo tungkol dyan. Talagang katakot-takot ang presyo ngayon ng oil. Bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na mga kababayan, mga solid sangkay. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay. Ito, pag-usapan po natin itong malaking problema ngayon. Diretso po tayo. Ito ang balita, mga sangkay. Sumampa na sa higit 100 piso ang presyo ng diesel sa Zamboanga City. Ang mga PUV driver doon, umaaray na. Live mula sa Zamboanga City, nasa frontline ng balitang yan, si Christian Dumabok. So, hindi lamang po ito sa Zamboanga, buong Pilipinas po ito ngayon, mga sangkay. Na ang ibig sabihin, pati yung mga probinsya, 100 pesos mahigit na rin po yung presyo ng oil. Christian, may pila ba dyan sa kabila ng pagsampa nga ng presyo ng diesel sa 100 pesos? Daryl, makikita natin sa likod ko ngayon ang mga sasakyan sa gasolinahan ito dito sa Zamboanga City. Patunay na marami pa rin ang nagkakarga sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Umaaray ang mga driver pero walang magagawa kundi magpakarga pa rin ng crudo. Mababa pa nga po yan sa kanila eh. Kasi sa Metro Manila, nasa ano na eh. Yung iba nakita ko 114 eh. May 104. 100 plus mga sangkay. No. Nakakakilabot tingnan yung presyo, mga sangkay, tingnan nyo. Dahil kailangan ito sa kanilang hanap buhay at araw-araw na biyahe. Ngayong araw, nagsimulang sumampa sa higit 100 piso ang presyo ng petrolyo dito sa Zamboanga City. 101 pesos and 90 centavos kada litro ng diesel, habang nasa 89 pesos naman ang gasolina. Kasunod yan ng ikalawang round ng big-time oil price hike ngayong Martes. Ang ilang tricycle driver at motor taxi driver na nakausap namin kanina, umaaray sa presyo ng petrolyo. So ngayon, mga sangka, ito pa yung isa sa balita. No? Tumataas ang demand ng oil. Of course, tumataas ang presyo. Ngayon, ito yung ginagawa ng ilang motorista sa Pilipinas. Mangiyak-ngiyak ang ilang tsuper dahil sa taas ng gastos sa petrolyo. Ang ilang motorista naman gumagamit na ng e-vehicle dahil nakakatipid daw sila rito. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, anong sentimento ng mga nakausap mong motorista? Julius, round 2 na nga ng boxing. Ng panibagong pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo at ng gasolina. At karamihan nga sa mga kapatid natin, aminadong talagang bugbog sarado na sila sa nangyayaring all price hike. Pero sa kabilang banda naman, may ilan tayong mga kapatid na tila nagkakaroon ng advantage o bentahe, partikular na yung merong mga electronic vehicle o Ayun. EV. Swerte na may mga e-vehicle no, mga sangkay. Kung tawagin. Maraming Ayan. mga sasakyan na ang nakapila kaagad para i-charge ang kanilang mga EV o electric vehicle sa loob ng isang mall sa Mandaluyong. O, diba? Swerte na may mga mga electric vehicle, mga sangkayan po. Isa sa mga naabutan naming nagcha-charge ang EV user na si Al Esguera. Magdadalawang buwan pa lang daw siyang EV user, pero ramdam niya na agad ang benepisyo ng pagkakaroon ng ganitong klase ng sasakyan. Ito, BYD pa to. Dati kasi nasa 4,000 pesos ang nagagastos niya isang linggo para sa gasolina. Pero ngayon, halos 1,000 piso pa lang daw ang nagagastos niya para sa pagcha-charge. Maliit lang daw ang nagagastos niya dahil Mura, no? maraming may mga mall ang may libreng charging. Apart from mas mura siya,
Like, di ka na magbabayad ng gas, mura lang ang charging, libre pa nga sometimes. Tapos, wala ring coding, so you can use it every day and you don't have to get an extra like vehicle para lang pampalit sa coding. Malamang sa malamang, mga sangkay, sa tindi ngayon ang nangyayari sa Pilipinas, maiisipan nyo na bumili ng electric cars, di ba? Mga electric na mga kotse, di ba? Yan yung advantage sa kanila. Actually, mga sangkay sa China at iba pang mga bansa, China na lang kasi doon po yung paborito kong bansa, mga sangkay na puntahan, no? Ang China po, yung mga sasakyan po nila doon, karamihan po, mostly mga electric na po. Kasi pagkakaalam ko 10 or 9 years from now, i-phase out na daw po yung mga sasakyan na gumagamit ng oil. Yun yung kanilang goal. So, isipin nyo yan mga sangkay, kung meron kang electric vehicle, habang ang taas ng presyo ng oil, ikaw hayahay. Habang nagda-drive. Diba? So, yun, for us, mas economical siya, mas practical. Si Ray naman, hybrid na EV ang gamit. Ayun, ito matindi pag hybrid. Pwedeng oil, pwedeng decharge. Ganun po. Ang hybrid EV ay gumagamit ng kuryente pero pwede ring paganahin gamit ang gasolina. Ayun, diba? Kaya't wala raw siyang kaba na baka tumirik siya sa gitna ng biyahe. Mas convenient sir pag nasa mall may libre kasi pag alagala ka, pagdating mo full charge na eh. Naka-charge ka na, nakagala ka pa. Ayon sa EVAP o Electronic Vehicle Association of the Philippines, Nako, dadami ang bibili pala ngayon ng mga electric cars. Anak ng toko. Kasi ang nakita ko nga yan mga sangkay doon sa BGC, no? Yung Tesla. Hindi po talaga siya kamahalan. Mura lang din po siya. Katulad lang din po ng mga sasakyan, no? May nasa 2 million, 1.5 million, may 1 million. Ganun po yung presyohan mga sangkay ng mga electric cars. tumataas na raw ang demand ng mga EV dahil sa mega oil price hike. May higit 35,200 na registered electric vehicle sa bansa as of Dumadami na, no? 2025. Dami na mga sanggay. Higit na mas mataas sa higit 24,000 noong 2024. Ngayon, 2026, baka tumaas pa lalo yan. According to them, panic buying is real. I mean, like, sobrang dami ng inquiries at saka maraming nagkaroon ng interest after the issue has been brought about. So magkakaroon po talaga ito ngayon ng switch, no? Marami magkaka-interest dito sa e-vehicles eh. So malamang ngayon pa lang marami na po ang abangers na bibili talaga nito mga electric cars. Maraming nagka-interest dahil sa ito yung alternative nila in replacing the fuel or gas powered vehicles to EV. Kung ikukumpara, nasa 1 peso and 67 centavos kada kilometro ang konsumo ng EV. Samantalang 5 piso naman ang gastos ng internal combustion engine o fuel-based na sasakyan. Ang taxi driver na si Isagani, nagpipigil pa ng luha habang kausap namin. Nagpakarga siya ng gasolina kanina pero 400 pesos lang muna dahil ito pa lang ang budget niya ngayon. Grabe, kawawa, no? Ay, naku po. Pero alam niyo, may mga taxi na rin po ngayon na electric. Nakikita ko po yun sa kalsadahan. Ang 400 pesos para sa 7 litro na pinapagas niya dati, umaabot na lang sa 4 hanggang 5 litro. Grabe. Ilang guhit yan dyan? Ilang guhit ang pinataknikan sa ano? Isa lang. Isang guhit lang yun. May higit isa. Dati, ilan yan? Dati, lagpas sa 2 yan. Dati, kumikita pa ako dati ng mga 1,000 ganyan. Kumikita na, kaya pa natin. Ngayon? Ngayon, mga kalahati na lang eh. Liwan na. Nawala yung kalahati. Sa panayam ng News 5 sa isang urban transport expert, hindi raw maikakaila ang demand ng EVs ngayon. Kaya raw sila mabenta dahil competitive ang kanilang presyo at kayang tapatan ang mga traditional na sasakyan. Yung nga, competitive. Kasi ako mismo mga sangkay, nakita ko po eh. Mura lang po siya eh. Pero tila mas matatagalan pa raw bago dumami ang electric vehicles sa mga pangunahing kalsada, lalo't mas naghihigpit ng sinturon ang mga consumer ngayon.
will take about 20 to 30 years to do that, no? Yung mga Pilipino pa naman, they keep on holding at old vehicles. Julius, pakita lang natin yung presyo ng diesel dito, pati na rin yung mga ibang produkto nilang petrolyo. Ano? Partikular na yung diesel, 91.30, samantalang yung XCS pati extra advance, naglalaro yan sa 74 to 76 pesos. Yung gas, yung pinakamataas sa kanila ngayon, na nasa 127 kada litro. At kung mapapansin nyo nga, mas mataas na yung mga numerong yan kaysa sa mga grade na nakuha ko nung elementary tsaka nung high school. Ano? Pero sa kabila ng taas presyo na yan, tuloy-tuloy pa rin po yung pila ng mga kapatid nating motorista na nagpapakarga dito. Wala, no choice eh. Partikular na yung mga TNVS riders, pati na rin yung mga jeepney at taxi drivers. So yan po mga sangkay, sumabog na nga po ito sa ating bansa pero wala na tayong magagawa. Kailangan po ng switch dito. Kung gusto po talaga ng mga kababayan natin na kumbaga may alternative, ayun po, kailangan nila mag-electric cars. Bili sila. Para po sa mga mayayaman. Pero paano yung mga katulad po natin, mga sangkay, diba? Katulad po ng mga kababayan po natin na wala namang pambili ng sasakyan. Electric car, no? Yung mga nagta-taxi, yung mga taxi driver, yung mga nagga-grab. Diyos ko po, itong nangyayari ngayon, mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.